my beloved Boss Mike Cervera. Unahin na natin tong panawagan ng people power. Sa totoo lang, natatawa ako sa tuwing nababanggit nila ang panawagang people power. Tulad ng ating inaasahan, tinuloy na naman nila. Tinuloy na naman nila ang kanilang people power. At tulad ng inaasahan din natin, mga kababayan, na ang kanilang people power ay walang people. So mga kababayan, maraming mga naabala, napuyat, at nagmukhang tanga. Opo, ha? Maraming mga nagmukhang tanga. So eto na, people power, eto po mga kababayan. Yan. Nakita niyo yan? Parang hindi natupad yung usapan na bayad nila. Bakit parang malungkot sila? Mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo. Huwag niyong babasta-bastahin Frederick Domingo at Raymond Rivera. Etong gobyerno ni Pangulong Bongbong. Opo. Dahil itong gobyerno ni Pangulong Bongbong, tandaan nyo. Baka nakalimutan nila at tandaan nyo mga kababayan, Marcos ang apelyido niya. Marcos. Pag sinabing Marcos, mga kababayan, panahon pa ng dinosaur, kilala na yan sa politika. Hindi ang basta-basta na bagong salta. Diba? Salamat naman po sa lahat ng mga bagong subscriber tulad ni Erwin Lopez. Opo, Hindi po basta-basta pag sinabing Marcos sa politika. Kaya yung sinabi ni Digong na weak leader, budol yung sinabi niya na yon. Binubudol yung mahihinang tao at maliliit at hindi kayang abutin ng pangunawa nila yung mga usapin patungkol sa politika. Mga kababayan, nasusundan niyo po ba ako? Opo, So ngayon, mga kababayan, tulad ng sinabi ko, etong mga nananawagan ng people power daw, kita nyo naman, ilang piraso yan. Nag-people power sila, ang panawagan, pababain sa pwesto si Pangulo. At nagpapahayag sila na sila daw ay tumatayo para sa isang siraulo. Nasusundan nyo po ba ako? Mga kababayan, yan po yung kanilang panawagan. Pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at ipalit sa kanilang gusto na maging presidente ay loko-loko. Kung kayo, mga kababayan, wala namang problema sa pagiging bulol. Bulol po, may problema ho ba kayo? Kung hindi nyo maintindihan at hindi nyo kayang pagtiisan, makinig na lang kayo. Kung ayaw nyo naman, lumayas kayo. Pumunta kayo doon, kulang pa sila ron. Diba? Mga kababayan. Eto ngayon yan. Yung panawagan nila na pababain sa pwesto ang isang Marcos at ipalit ang isang loko-loko. Hindi na ho. Ang mga Pilipino ay uto-uto. Eto lang yan, may payo ako mga kababayan. Para sa mga DDS na uto-uto katulad ng mga nasa litrato. Para magtagumpay kayo. Total naman yung vice presidenteng gusto nyong ipalit bilang Pangulo. Gustong humukay ng bangkay sa sementeryo. Pinapayo ko, hukayin niya yung bangkay ni Cardinal Sin dahil may napatunayan yun magpababa ng pwesto.
Hindi lang isang beses, 2 beses, nagawa niya yun. Naririnig nyo ba mga DDS dito? Hukayin nyo yung bangkay. Pahukay nyo kay Sara. Gusto naman maghukay ng bangkay. Hukayin nyo si Cardinal Sin, yung bangkay niya. Dalin nyo doon sa EDSA. At sabihin ninyo, kakampi nyo siya. Ang problema, eto, mga kababayan ko. Ulitin ko lang, yan na lang yung tanging pag-asa nyo para mapababa sa pwesto si Pangulo. Si Cardinal Sin, nag-iisa lang yan. Okay na. Yan lang ang pag-asa nyo. Ulitin ko ulit. Si Sara gustong maghukay ng bangkay. Pahukay nyo na yung bangkay ni Cardinal Sin. Dali nyo sa EDSA. Ito ang problema. Kailangan magawa nyo ng solusyon to. Si Cardinal Sin galit sa mamamatay tao. Diba? Ang problema mga kababayan, kahit hukayin nyo, baka multuhin pa kayo. Si Cardinal Sin, galit na galit yan sa mamamatay tao. Ngayon, anong gusto kong sabihin sa inyo? Wala na kayong pag-asa. Kasi yung kahit napatay na magaling sa magpababa ng nakaupo sa Malacanang, hindi aayon sa inyo. Tama ba ako? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tatingin ka. So wala na kayong pag-asa, no? Ano pa magagawa nyo? Itong mga ito, mga kababayan, imbis na tumulong na lang sa gobyerno, suportahan, okay lang, bumatikos tayo. Kasi kami ganun din naman ginagawa namin. Pagka merong mga nakapaligid kay Pangulo na loko-loko, bumabatikos po tayo. Hindi po natin hinahayaan at kinukonsinti at magbulag-bulagan na lang. Kailangan binabatikos natin yan. Bakit hindi na lang ganun gawin natin mga kababayan? Mga Duterte, mga kakamping, diba? Diba? Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa ring maituro at maipakitang matibay na ebidensya o resibo na magsasabi na itong si Pangulong Bongbong at si First Lady ay may ginagawang kalokohan at kumakamal ng kwarta ng bayan. Diba mga kababayan? Oo, kalmado tayo ngayon, walang boses. Nagigets nyo ako. So kung mayroong resibo si Sara sa mga sinasabi niya, mga kababayan, ang tinutukoy niya, yung si Martin Romualdez, pero puro laway lang mga kababayan. Sara, gayahin mo yung Quadcom. Merong mga pinapakitang resibo doon. Pero ikaw, konting tapik lang sa iyong di umano'y syota. Abay, nagwala ka na. Diba? Nagwala na si Sara. Kita nyo mga kababayan. Abay, napaghalataan tuloy na madali kang magalit Si Sara, alam nyo to. Madali itong matalo sa gera. Pero nyo, magiging presidente natin, ganyan mag-isip, Tingnan nyo, Parang nung araw, nung panahon ng gera, kwento nung kaibigan ko kanina. Yung mga kasundaluhan natin, gumagawa ng peking mga tangke. Oo. Pinipila yan sa mga malalawak na lupa. Oo. Puro tangke yan, mga kababayan. Pipinturahan yan, matatalino mga Pilipinong mga natin nun, sundalo. Pipinturahan nila yung tangke na yung papel, karton na tangke. Guguhit nila, ihuhugis nila. Pipinturahan nila. Yung kalaban, mga kababayan, binobomba. Ganon si Sara, mga kababayan, napakaliit lang ng problema niya. Pero mga kababayan, ayun, naghurumentado siya. Kaya nga sinabi ko, Sara, kung ikaw ay makakausap mo ko, papayuhan kita.
Napakadali lang ng problema mo. Pero teka, bakit hindi mo magawa na pangatwiranan yung mga issue na tinatanong ng mga congressman? Alam nyo mga kababayan, mahina lang talaga advisor ni Sara. O hindi siya nakikinig sa advisor niya, mga kababayan. Di ba? Simple lang ho yan. Napakasimpleng pangatwiranan. Pero hindi ko sasabihin dito. Baka magka-idea yan. Di ba? Kaya yung mga gusto para maligtas siya sa katwiran na ipapayo ko sana, teka muna. Hindi na lang. Pero kung gusto ninyong malaman, press 1. Di ba mga kababayan? Press 1 na dyan. Kasi yung mga DDS dito, puro lang, sabi ko sa inyo, wala kayong argumento eh. DDS kayo pero hindi nyo mapayuhan ng tama yung vice presidente nyo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Napakasimple lang ho ng problema ni Sara. Kaya lang talaga, hindi marurunong yung mga kanyang kasama. Ganito kasi yan mga kababayan. Ang issue yung confidential. Diba mga kababayan? Kaya lang masyadong nagpahalata at nahalata yung pangangatwiran. Kung nung una pa lang, Sara, ang dinahilan mo dahil confidential. Tandaan nyo mga kababayan. Pasinungalingan to ni Sara at maisip niya sana. Kahit itanong nyo pa sa kanya, sasabihin niya, tama si Mike Cervera. Ito unconfidential fund mga kababayan. Ito, hindi ko nililinis yan kasi buko na sila. Na talagang may ginawang katarantaduhan. Liliwanagin ko lang. Hindi ko nililinis yan. Okay? Hindi ko nililinis yan. Ang confidential fund, mga kababayan, dapat ang ginawa niyang dahilan, normal lang yan na ilagay niya kahit grasa, garapata, kuto, lisa. Bakit mga kababayan? Kasi pwede namang maglagay ng alias dyan. Gets nyo? Confidential nga. Ayaw ngang ipakilala ang sarili niya. Gets nyo na mga kababayan. Pwede yung piatos, yung tempura, uwishi, at kung ano-ano pang pangalan. Diba mga kababayan? Kung hindi ba naman mga bobo yung mga yan, biruin mo kung ano-ano pang mga dinahilan. Ayan, nabuko yan. Di ba mga kababayan, nabuko tuloy sila mga kababayan na talagang merong tinatago yan. Di ba? Ayan malinaw mga kababayan, malinaw. Kaya lang mga kababayan, ulitin ko lang, nagkamali sila ng sagot. Nagpanik bigla Nagpanik sila mga kababayan. Di ba? Di nahalatang bogus yan. Di ba? Bobo lang talaga yung mga DDS na mga manananggol niya. Hindi makaisip ng tama din di ba? Ngayon, sabi ko sa inyo, pag ako naging kakampi ni Sara, puta. Malipit mag-isip to. Di ba? Gets nyo na. Gets nyo na mga kababayan. Ganun lang kasimple. Pero mga kababayan, wala na tayong magagawa dyan. Nabuko na si Sara. Kaya, sorry So, ito na mga kababayan. Opo Yan, ang people power ng mga didilis. So, iilan lang sila. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sabihin na natin 28 kasama na anino. Diba? Para naman, sabihin nila binabawasan ko. So mga kababayan, yung mga nag-rally,
sa kung saan man yan, siguro sa Mindanao o kung saan, abay, 14 o 28 na, kasama na anino. Pagbigyan na natin, kawawa naman. Paramihin na natin. Oo, di ba, mga kababayan? So, yan. Okay na. Sabi rito, parang hindi natupad ang usapan na bayad nila. Bakit parang malungkot sila? Ganyan. Ganyan yung mga opinion ng mga netizen dyan. Konti lang. Sabi ni Julio sa Alberca, report kita. Okay lang. Wala ang problema niya. Report nyo. Oo. Gusto ko nga sa presinto para magkita-kita tayo. Logi naman ako. Nakikita nyo ko. Kayo, hindi ko kayo nakikita. Oh. Di gawin ninyo. Report nyo ko. Doon. Sa barangay nyo. Gusto nyo. Diba? Presinto. O gusto nyo, pasama nyo na ako sa Senado. Para madiskubre ako ni Sarah. Malay nyo, alukin ako. Diba? Ito pa mga kababayan. Pero mayroong video. Nako po. Yung ating isang mga kakamping netizen, mga kababayan, nagpunta doon sa ginagawang rally nila. Nagpunta na ako para madagdagan sila. Ayan o, nang iinsulto pa mga kababayan. Puting ina. Eto. Basahin ko. Nagpunta na ako para madagdagan sila. Mga nakatira na lang dyan, nahihiya sa kanila. Madaling araw na sila. Nag-iingay. Matindi, mas lamang pa. Mga videographer at mga pulis kaysa sa kanila. Putik na yan mga kababayan. Paano yan? So eto mga kababayan. Didiles mangmang. Ayan may hashtag pa. Didiles mangmang. Credit ito sa may video nito. Iraming ko. Para naman maipakita natin sa mga Pilipino. Lalo. Okay, tuloy. Hindi na kailangan pilitin pa. Di parang wala na. Bakit mas magandang lalaki ka sa akin? Sila na lang nag-uutuan. Pagandahan na lang daw ng lalaki ang labanan. Kita nyo mga kababayan, pagandahan na lang daw ng lalaki ang labanan. So ano ba talaga pinaglalaban? Gandang lalaki o yung ating, yung ating paninindigan? Kayo mga kababayan. Kita nyo. Ano ba talaga labanan? Kung pagandahan lalaki, baka pwede ko dyan. Kasi sabi nila yan. Tuloy. Bakit mas magandang lalaki ka sa akin? Kita nyo, pagandahan na lang daw ng lalaki labanan. So, pwede tayo dyan. Pasok. Mas maganda ka, 2 paligo eh. Kita nyo mga kababayan. Lamang pa raw ng 2 paligo. Ako, bagong gising lang. Pero mukhang 1 buwan ako naligo niyan. Tandaan nyo, mukhang lahat ng hinahanap ng kampo ng mga didilis, abay ako. Oo. Di ba parang jigs? Putik na yan. Sige, tuloy. Makauwi na yan. Uwian na mga kababayan. Nga. So mga kababayan, yung kanilang rally ay nauwi lang sa utuan. At nauwi na lang sa uwian. Bakit? Di nga, wala silang nagawa. So ibig sabihin, yung kanilang mga iniisip na maraming mga Pilipino na mga nauuto nila ay dadalo at sasama sa pinaglalaban nila mga kababayan, abay walang nangyari dyan. Kita nyo? Laos na kasi, sabi nila. So nasa na yung 32 million? Yung sinasabi nila na 32 million, ayan, maliwanag naman. Bilangin nyo na lang. At bago natin ituloy ito mga kababayan, baka naman sa mga mahal na mahal nating DDS dyan, alam kong nakapag-subscribe na yung mga nag-comment dyan. Yung mga hindi, nanonood lang. At pabalik-balik, abay 600,000. Ang regular na bumabalik-balik sa channel na to. Abay, mag-subscribe na kayo.
Okay, tuloy. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng morning na ba? Okay, magandang umaga po sa lahat po ng mga nandito ngayon. Although siguro itong... Ayan na, sa kanila nagaling na umaga na talaga dyan. Magandang umaga na raw. Oo, madaling araw na eh. Putik na. Inabot ka na ng madaling araw, wala ka pa rin na pala. Tuloy. Sabihin ko ngayon, talaga namang ikakagulat din naman ninyo. No, siyempre, kaya abangan ninyo. May part ko pa pala eh. Oh, nasan yung tao, mga kababayan? Ha? Oh, mag-uumaga na naman at walang dumalo. Bakit ba kayo nagpipilit sa mga gusto nyo? Inang-inang yan. Huwag nyo nang ipilit yung gusto nyo dahil hindi kayo mananalo. Ha, di ba? Mag-uumaga na naman at walang dumalo. Bakit ba pinipilit nyo ang gusto nyo? Putik na yan. Sige, tuloy. Walang tao, mga kababayan. Di alam niyo po, mga kababayan, kami ito'y matagal na talaga. Way back 2019. Kita nyo? Ha? Ilan lang yung mga nakaupo, pagod na oh. Dismayado yung mga kasama nyo. Ang lulungkot, lakihan ko. Oh, kita nyo? Ayan oh. Oh, ang lulungkot, nakaupo na sa mga sulok oh. Tapos, yung mga nakatindig, may mga dalang cellphone nagbibideo. Meron pang camera dito. Ano kaya tinututukan nito? Ha? Meron ba? alam nyo sa totoo lang, malulungkot ako pag nawala tong mga DDS na to. Wala nang magpapasaya sa akin araw-araw dahil sa mga katangahan nito. Kita nyo naman, oh, eto resibo. Putik na yan, walang tao. Tapos ang tatapang magsabi, 32 million daw sila. Diba? Oh, oh, siguro meron ding ilan dito malulungkot pag nawala to. Puta, ginagawa na lang natin tong dahilan, no? Ah. Ginagawa na lang natin tong kasiyahan. Sorry naman. Oo. At na, mga kababayan, minsan matatawa ako na nalulungkot ako rito. Yung mga nagrally nyo, malulungkot sa sulok ko. Putik na yan. People power nyo. Kaya yung paalala ko lang sa mga dati naming, mga kasama namin na medyo gumigewang. Ayan, oh. Diba? Kung kayo yung mga nabayaran, tanong ko lang. Kung kayo yung nabayaran, okay lang yan. Diba? Pero, tandaan nyo, yung mga tao nag-aabang. Baka mamaya yung mga tao magalit sa inyo at masira ang reputasyon nyo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo ulit, ang taong hindi nagpapabayad ay hindi liliko. Opo. Sa ating daang tinatahak at pinaninindigan. Diba? Okay na, mga kababayan, ha? Oh, sama-samang babagsak muli. Sabi ni Bagong Pilipinas. O, bagsak na sila. Sama-sama sila. Okay, tuloy. Ako talagang sinuportahan si Pangulong Duterte. Estudyante pa lang ako noon. Nampating na yan. Kala mo naman talaga, totoo ha. Estudyante pa lang daw siya, sumusuporta na siya. Ako nga, ha? Ako nga, ginagawa pa lang, sumusuporta na. Oo, baka naman, sabi ni Chris Nicanor, konti pa lang yung nagla-like ha. Baka naman pwede, mag-like muna. Dahil sa susunod na tatalakayin natin, matutuwa kayo. Dahil, isa lang masasabi ko, tama ang hinala nyo. So, mga kababayan, like muna kayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, diba?
Pinagmalaki pa nung estudyante pa raw siya, Duterte na siya. Eh tayo mga kababayan na loyalista, hindi pa nagagawa, loyalista na. Mas matindi yun, di ba? Panis, oo. Puta, panis yan. Kung pagiging tapat lang ang mga loyalista, hindi pa sinisilang, loyalista na yan. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.